Attorney Harry Roque at Congressman Marcoleta, binanatan si Leni Robredo at ang channel na ABS-CBN. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Hindi na nga nakapagpigil sa kanilang sarili si Attorney Harry Roque at Congressman Marcoleta sa mga naninira kay PBBM. Kahit ang ABS-CBN pa naman ang may utang sa ating gobyerno. At pati si Leni Robredo, panay pa rin ang paninira sa presidente dahil hindi pa tanggap ang pagkatalo nito. Gusto lang po nila talaga magpula dahil hindi na naman sila makaantay sa susunod na eleksyon at hindi sila makapag-move on dahil natalo ang kanilang kandidato na ngayon po ay nagkakalat ng lagim sa Harvard University. At ano yung itinuturo? Pinocchio? Ay siya day nadaya. Hello. Paano naman siya madadaya? 31 million no? Ng mangarap ka at magising. Ayan, partner. Okay, dito naman tayo sa isa pa, attorney, itong tungkol sa panukala or plano na muling paimbestigahan itong ABS-CBN sa pangunan nitong, ang nagpahayag kasi nito itong si Congressman Barzaga ng Cavite at sinabi niya, wala pa kasing closure. Kami po ay mapapanood yun na mas malawak sa free TV no? Dahil meron na po tayong bagong bandwidth na naibigay sa atin. No? So, hindi naman siguro po pwedeng sabihin na nagkaroon ng napakalaking kawalan sa sambayanan na nawala yung free airing ng ABS-CBN dahil meron naman pumalit, no? Meron papalit. No? Nandiyan naman po yung, ano ba yon? Yung all channel ba tawag doon? Yung All TV. All TV. At saka syempre yung isang channel din nila napunta naman sa atin dito sa SMNI. No? At nakita naman natin, hindi naman tayo namatay nung nawala ang ABS-CBN. No? So tingin ko, pag-aralan na lang ng ABS-CBN kung saan sila nagkulang at nawala ng kumpiyansa ang ating mga mambabatas para bigyan sila uli ng prangkisa. Pero hindi ko alam talaga kung ano yung gusto pang linawin ni Congressman Barzaga. Kung ito naman ay tungkol sa mga paglalabag ng ABS-CBN, ako talaga, let's just move on. Kasi anyway, wala na naman prangkisa yung ABS-CBN para kay pa, no? Kung talagang meron sila mga nalabag pa. No? The ultimate naman talaga doon is mawala yung kanilang prangkisa na nangyari na. So, let's all move on. Okay. Isa pa, attorney, kasi nag-viral din ito sa social media, pinutakte ng mga, di ko lang, alam mo na, sa Twitter universe, itong pagkakatalaga kay Direk Paul Soriano, no, sa bilang Presidential Advisor for Creative, tawag nito, for Creative Communications. At ang sinabi dito na mas bakit nauna pa raw yun instead dito sa pagtatalaga ng Secretary ng Department of Health. Alam niyo talagang kung gustong pumula, hindi mauubusan ng pula. Unang-una, ang pagtatalaga po ng mga maninilbihan sa gobyerno is a purely executive function. Wala pong kahit sino na po pwedeng questionin yan. Unless merong batas na lalabag. Wala naman pong batas na lalabag dahil ito ay bagong opisina, no? Office of Creative Communication. Nasa kapangyarihan po yun ng presidente, wag natin ipagkait sa presidente yung kanyang inherently na executive function, the power of appointment. Now, kaya naman po hindi siya nakakapagtalaga pa ng Department of Health. Unang-una, gumagana naman po ang Department of Health. Wala namang magko-question sa abilidad ni Undersecretary Vergere. Kilala ko pong personal yan. She's as good as having a permanent secretary, no? Dahil siya po ay career at siya po ay bihasa sa public health. Pero again, yung desisyon kung sinong gusto niyang maging permanenteng secretary, nasa presidente po yun. Maski po sa Secretary of Agriculture, nasa presidente po yun. Walang kahit sinong pwede magdikta. Narinig ko nga yung sinasabi ni Senator Hontiveros na naman, na nagsasabing, panahon na, mag-antay po kayo bago kayo maging presidente. Dahil tanging presidente lang po ang po pwede mag-appoint. At meron po siya mga dahilan, hindi po natin po pwedeng ipagkait yan sa presidente. Ako naniniwala na kahit matinding problema natin sa agrikultura, mas mabuting si presidente muna dyan. Bakit?
takot ng mga tao dyan, yung mga korap dyan. Ako, may personal akong karanasan dyan. Alam nyo ba dati, yung mga bidding-bidding dyan, tailor fit para isa lang magsusuklay. Bagamat meron public bidding. O minsan, nagreklamo ako. Sinabi ko kay Yusek Sebastian, kailangan pa bang iparating to kay Presidente, itong racket na ito, na isa lang ang gusto niyong pagbilan ng agrikultura. O nakita agad ni Sebastian at nakita niya na hindi naman fair na malalaman pa ni Presidente yan at si Presidente pa ang magpapawalang bisa. Pinawalang bisa ni Yusek Sebastian. At sasabihin ko po anong kontrata yon. Yung kontrata para sa tractors na nagre-require na parang 15 years na nasa merkado yung tractor at iisang brand lang yon. At anuhin naman natin yung napakaluma ng mga traktor. No? Siyempre, mas gusto natin mas moderno. So anyway, sa akin po, mas maraming natatakot na korap sa DA na si Presidente ang kalihim. At saka mas mabilis ang mga desisyon. Ito naman po problema kasi sa agrikultura. Hindi po yan nangyari lamang sa administrasyon ni Presidente Marcos. In fact, inaamin ng marami na meron na tayong food crisis bago pa umupo si Presidente. At nung ako nga po ay spokesperson, issue na yung pag-import ng baboy. Na sa tingin ko, dapat hindi ganun kalaki din ang in-import. Talagang minority view po ako doon sa gabinete, no? Pero natuloy po yung importation na yan, no? At talagang nagkaroon nga ngayon. Dati pa naman nagsimula na yan, yung usaping asukal. Pero nangyayari po talaga, bagamat meron talaga tayong problema dahil kakulangan sa asukal, meron din talagang nagkakatungpat sa pag-angkat ng asukal. Kaya nga po nagkaroon ng napakalaking kontrobersiya dyan, pati yung namalapalit na executive secretary ay natanggal, no, dahil dyan. No? So kung hindi po Presidente ang nakaupo as Secretary of Agriculture, tingin ko nagkaroon na naman ng cover-up dyan at walang nasibak. Pero dahil ang Presidente nga po nakaupo dyan, sibak. At ang warning ko sa mga DA, huy, tigil nyo na yung mga korupsyon nyo dyan. Tigil nyo na yung pagkikita nyo sa pag-angkat-angkat. I-boost nyo na yung pera ng gobyerno para tulungan ang mga magsasaka at iba pang mga producers na lokal. Dahil ultimately po, ngayon nga po, nakita natin sa kauna-unang pagkakataon, meron kasing mga, hindi ko sinasabing completely mali sila, na nagsasabi na siguro dapat angkatin na lang natin yung mga produktong wala tayong comparative advantage. Gaya ng bigas. Ang bigas, kasi nga sa Indochina region, meron silang Mekong River, meron silang natural irrigation system, kaya napakadaming produksyon ng bigas sa Thailand, sa Vietnam, sa Cambodia, pati sa Laos, no? Dahil meron silang Mekong River. At may mga sasabi, mas mabuti pa nga, angkatin na lang natin yan, magtaripa at bigay natin sa mga sasakang taripa. Dahil nga may comparative advantage yung mga bansa yun. Pero ang problema, ano nangyari? Nakita natin nung nagkaroon ng gera sa Ukraine, pati yung mga bansa na dati-rati nagbebenta, nag-export ng mga bigas, lilimitahan ang pagbenta nila sa mga ibang bansa dahil inuuna muna nila yung food security sa kanilang mga bayan. So nakita natin na bagamat di na ko sinasabing completely mali yung mga nagsulong ng rice tarification law, ang issue, paano na yan? Kapag ang mga nag-export ng bigas, uunahin muna nila yung kanilang mga mamamayan. Saan tayo kukuha ng bigas? Kaya balik pa rin tayo sa usaping food security. Kaya nga po ako, ang aking suhestyon, itigil na po muna natin yung rice tarification law dahil ang assumption natin, there will be a free market of rice in the world market. Paano nga kung limitahan ang pag-export ng rice dahil uunahin nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga domestic consumers. So balik pa rin tayo sa dapat sapat ang ating maging produksyon ng bigas. At talk of rice, hindi naman po imposibleng mangyari yan dahil konti na lang yung ating shortfall para maging self-sufficient tayo. Ang sagot po dyan, dahil wala tayong natural na irigasyon, gumamit po tayo ng hybrid rice. Dahil ngayon po nakikita natin, nati-triple, nagkwa-quadruple, hanggang 5 beses pa yung ani pagdating sa hybrid rice. At ang kailangan lang talaga, maglaan ng pondo ang gobyerno dahil mahal talaga ang hybrid rice. Pero kaya nga, lahat naman ng gobyerno sa buong daigdig nagbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka. Hindi po bawal yan. Bagat meron tayong tinatawag na safeguard measures kapag sobra-sobra naman yung binibigay na subsidy sa mga farmers, pwede mong dagdagan ng safeguard measures yung mas mataas na taripa, yung mga produkto na heavily subsidized. At alam niyo ba kung sino nagbibigay ng napakataas na mga subsidy? Hindi pa yung mga mahihirap na bansa, yung mga mayayaman pang bansa. Sila yung nangunguna sa pagbigay ng sangkatutak na subsidy sa kanilang mga magsasaka. Ang tanong, bakit yung mga mahihirap na talaga ang kinabubuhay ng mga kanilang mga mamamayan ay agrikultura,
bakit hindi tayo nagbibigay ng mas malaking subsidy sa ating mga magsasaka? So sa akin po, back to basics. Ang natutuhan natin nung nagkaroon ng giyera ngayon sa Ukraine, hindi tayo makakaasa na makakaangkat tayo ng bigas dahil nilimitahan. Back to basics, magbigay tayo ng subsidy sa mga magsasaka, lalong-lalo na pagdating sa pagbili ng hybrid varieties nang tayo po ay magkaroon ng self-sufficiency at wala rin pong nagbabawal sa atin na isubsidize na rin, magbigay ng ayuda para pambili ng napakamahal ng pangapataba at saka mga insecticides. Dahil kung yung mga mayayaman na nagtuturo na free trade daw, puno, sila naman yung nangungunan sa pagbigay ng subsidy sa kanilang mga magsasaka, bakit hindi pa tayong gumawa niya? Dahil dyan, attorney, ay nakikita po ninyo na na dapat pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Agriculture sa mahabang panahon dahil nga sa nakikita nating problema dito sa kagawaran. Hindi po ako tutol sa nangyayari kasi at least ngayon, action ka agad. Mas mabilis ang decision-making process. At mas nababawasan ngayon ng tongpats. Nakita naman natin, napakadaming dapat naging korupsyon dyan sa issue lang na asukal. Nabawasan po yan dahil naudlot ng presidente mismo. Tingin nyo ba mangyayari yan kung hindi nakaupo si presidente bilang kalihim? So ngayon, lahat ng pangangailangan ng magsasaka, kung hindi sapat ang budget ng DA, yan ang dahilan kung bakit may intelligence fund ng presidente. Magagastos niya yan. Kung kailangan bumili ng extra binhi para sa hybrid rice at hindi na sapat ang budget ng DA, pwede niyang gastusin ang intelligence fund niya dyan. Diba? Pwede niyang i-realign at nakikita niya mismo kung anong kakulangan sa DA. Pwede siya mag-realign galing sa budget ng ibang mga departamento under the executive branch of government. Yan naman po ay allowed. No? So sa akin, extreme measure ng presidente mismo ang umuupo bilang kalihim ng sekretary ng Departamento ng Agrikultura, but it is an extreme measure which is called for because of the crisis that we are facing in the agricultural sector. Diyan muna kayo, Mr. President. Attorney, maisingit ko lang, bago lang tayo kasi konti na lang yung oras natin. Meron bang hindi ako papayag ng konti. meron bang kaibahan, attorney, yung pagiging, halimbawa, itong sa DOH, kasi ito rin yung isa sa mga nag-viral talaga na po, secretary, o dahil sa mismo ang Pangulo din yung parang nagsusupervise doon, nakatingin din siya doon, so parang wala pa rin kaibahan nga maglagay ng secretary? Well, dahil nga po OIC naman si Secretary Vergere, she is acting secretary for all intents and purposes. And it helps na career po si Yusek Vergere. She rose from the rank and she is a public health expert. No? So nakikita ko, wala namang kakulangan po ang Department of Health bagamat walang secretary dahil ang intensyon naman po ng pagkakaroon ng OIC is parang maiwasan yung power vacuum. Meron pong gumaganap sa papel ng secretary ngayon sa Department of Health. At yan po si Yusek Vergere na isang karir, alam ang problema sa Department of Health, alam ang problema natin bilang isang bansa dahil siya hindi lang naging Yusek, naging tagapagsalita pa ng Department of Health sa pinakamadilim na karanasan natin noong panahon ng COVID, sa kasagsagan ng COVID. So tingin ko po walang masama, walang aberya na nangyayari na walang permanent Secretary of Health. A legislative franchise is a special privilege granted by the state to those who deserve it. It is not a demandable right. A franchise is imbued with public interest. The grant comes with duties and responsibilities both to the people and to their government. ABS-CBN came before this joint committee with the burden to convince each one of us that it has consensuously and faithfully discharged those duties and responsibilities from the time it was granted the privilege to operate a broadcasting company under its previous franchise. Congress has the exclusive constitutional mandate to either grant or deny a franchise application. This authority is borne out by the fact that not all who applied was afforded such privilege. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!